Magandang araw sa inyong lahat mga bro. Yan. So meron din dala dito sa atin na Honda Wave 100. So ang issue nito mga bro, habang tumatakbo, bigla daw tumirik, biglang namatay. So ito mga bro, yung ito-troubleshoot natin kung bakit bigla po siyang namatay. At syempre, bago natin umpisahan, yung mga bago pa lang po dito sa ating channel, huwag niyo pong kalimutan mag-subscribe para po lagi kayong updated kapag meron tayong mga panibagong videos na mga i-upload. Ayan mga bro, kung nakikita nyo, wala na siyang fairings. Tapos yung chassis niya, dalawang pintura, isang itim, isang pink. So ngayon, wala rin siyang susi, nakarekta na lang daw ito, sabi nung may-ari. Ngayon, subukan mong i-kick. Yung mga bro, tumirik, tapos bigla daw lumambot yung, oh, walang laman. Oh, kamayin ko. Ayan oh. Hey. So pagka ganyan mga bro, na malambot ang kicker, pagka ganyan na malambot ang kicker, possible yan, loss compression or yung ating timing chain, dahil ito mga brong mga wave na ito ay timing chain o chain type siya, possible na naputol or nalaglag. So yun yung mga i-check natin dyan. Check mo natin kung may kuryente. Sipain mo nga. Wala rin kuryente. So wala yata itong susi. May susi ini? Wala eh. Yeah, wala susi mga bro, wala rin kuryente. Pero unahin natin mga bro para malaman natin kung timing chain, kalasin natin to. Meron dito mga bro na 10mm, tapos meron ditong cover. So check natin. Dito tayo sa kabila. Kasama natin mga bro si Boss Ayan. Yan. So mayroong cover dito na ayan, cover ng chain. Ang itong una natin check bago natin, kasi possible din na baliko ang barbula nito or naputol ang barbula. Yan, lagay natin diyan. Yan, pwede natin mahugot 'yon. Tapos subukan natin ipa-kick. Yan, kick mo. Dapat mga bro, pag kinik, dapat iikot to. Kasi nga ito yung nakakabit sa ating camshaft. Check mo. Hey! Ayan, habang kinikik. Ay, tama na sa isip ko mga bro. Ito ay hindi loss compression. Pwedeng naputol ang timing chain or nalaglag. Ayan. Ito hindi na rin stock kasi ito dapat 8mm yan. So ginawang alin. Ayan. So ang gawin natin dito mga bro, kasi kakatapos lang natin gumawa ng Rouser 135 galing ng Los Baños. Yan, shoutout kay bro. So tanggalin natin itong magneto mga bro. Yan, kalasin mo. Ako muna ang cameraman ngayon. Yan, ako ang cameraman ngayon. Yan. So apat lang naman na 8mm yan na bolt. So napakadali lang ito mga bro ng Wave 100 na ito, para lang itong laruan mga bro. So kakalasin natin yan para ma-check natin yung timing chain, kasi doon nakakabit yan. Ayan, pag nakalasin yung cover, yan na po yung makikita nyo. Kita nyo. So magneto, tsaka yung starter chain. So tanggalin natin mga bro yung magneto. Yung lock ng magneto, ayan, gamit kayo ng 14mm. Siyempre ang ikot yan mga bro, counterclockwise lagi. Ayan. So pagkatapos nyan, para mabunot nyo, kailangan natin ng puller. Yan, dapat meron kayong puller mga bro, kasi noong mga panahon na wala pa tayong puller, meron naman mga diskarte dyan kung paano tanggalin. Pero ngayon yung mga nagiging advanced na, high-tech na, kailangan na ng puller. Basic lang mga bro, pag kumpleto sa gamit. Kasi minsan na nagpapatagal talaga sa atin mga mekaniko, na nagpapatagal is yung kakulangan ng gamit. So pagkatapos nyan, kalasin nyo rin yan mga bro yung circlip. Tanggalin nyo yung circlip, tapos tanggalin nyo tong cover ng ito yung mga bro. Tanggalin nyo yung stopper ng starter gear natin. So 8mm ulit. Pangit ito. Yun, kalas na mga bro, ganun lang. Tapos ito kasi mga bro, hindi nyo basta makakalas na hindi sabay. Kailangan sabay talaga kinakalas yan. So yun, kuha tayo ng ano dyan, kuha ng pesa. Tapos hindi pa natin buo yung yung RS125, binantay pa natin yung sigunyal. Babalik din pala tayo ng bagong block noon mga bro. Balik din. Manot na kabir, titigan mo at samahan mong tingnan. Ito mga bro, yung pinalitan natin sa Rouser 135 oh. So yung 135 pinalitan na lang hub ng TMX. So sablay po yan Mababaw kasi yan, mababaw.
Ayun, kahit pag inihigpitan yung nut, hindi naglalaro yung clutch. Kaya pag kinambyo mo, automatic umaalis na agad yung motor. Kaya yun, binalik natin sa stock. Buti na lang meron tayong mga piyesa ng RAW 0135. Yan, pagkalas na, kaya bunutin nyo na lang ng sabay mga bro. Oh, ho. Yan, kalas na. Ay, may ano pa pala. Kunya. Nandiyan ba yung kunya? Ay! Nandito pa pala yung kunya mga bro. So, tatanggalin natin yung kunya sa ilalim para matanggal natin. Pitik-pitikin nyo lang mga bro kasi kailangan natin yan. Haba naman ng flat screw mo boy. Isang hindi pa. Baka isang hindi pa yan. Okay. Ano? Ginawa ang pasabulis. Yan, nakalas na. Tapos bunutin na natin yan mga bro. Yan. Tapos gamit nyo dito mga bro ng yan, dalawang Phillips screw yan. Tatanggalin natin yan. Ito nakalas na rin to eh. Pinagagawa na rin to. Ayon sa may-ari mga bro, ayon sa aking investigasyon, ito ay bagong bili nila. 8,000 daw itong wave na ito. Pero nakuha nila ng 5,500. Lugi ba? Kayo na humusga. Kung lugi nga. Ayan o, nakalagayan ng motor o. Nakarim. Wala yung display. Butas. Butas, di ba? Ayan mga bro, kapag nakalas ninyo yung bolt, ayan, pwede natin matanggal yan. Pero alalayan nyo lang kasi minsan napuputol. Ayan, kagaya niya, no? Anong technique ang gagawin mo dyan, boy? Sige nga. Pakitaan mo nga kami ng mga technique mo dyan. Ito mga bro, kahit anong technique naman pwede nyo gawin dito. So, alalayan nyo na lang kasi baka maputol, ano? Ay, lang iso. Titinangod mo si Luho. Ay! Titigan mo at samahan mo unan. Sabi ko sa iyo yung vice gripping, kailangan mo dyan kasi ang diskarte ko sa mga ganito mga bro, ito pukpukan. Iniipit ko siya ng vice grip, habang pinupukpuk ko, inaangat ko. Ngayon, medyo matigas yan kasi halataan naman yung mga, ayan o, halataan naman na ito ay, ayan o, pinagdidikit na, nakalas na po yan. Ano yan, ting? Ayan. Papatin mo. Iikot yan habang tiga-angat mo. Tapos ikot, pukpukon mo. Ay, tigpupukpuk mo ka sa bag. Pwede man yan, pero angat pa, angat ka. Yan. Ayan na, lumalabas na. Oy. Ay, patay. Ha? Ay, wala na. Ha? Hindi nga, nag-iikot. Sige, try mo i-kick, dahan-dahan. Ay, nakakabit ah. Putol. Sige. Nakasalpak naman dito mga bro. Nakasalpak naman dito. Ba't ayaw umikot? Tingnan natin. Sige, i-kick mo. Ha? Patay. Durog ang clutch. Ito. Hindi tumalon ng timing chain mga bro. Nasa clutch ang problema ito. Ay, wala na. Ayan o. Bumitaw yung clutch. Sige. Hawakan ko yan. Sige. Ay, wala. Sige. Ay, wala. So, nakasalpak. Buo yung timing chain. Nakasalpak. Sa may clutch ang problema. So, ayun ang problema mga bro. So, abangan nyo na lang. Gagawa tayo ng part 2 dito. Kasi mahaba na yung video natin. Nasa 8 minutes na tayo. So, ayan o. Tayo umikot ng magneto. So, ang ibig sabihin, nasa clutch ang problema mga bro. Baka may bumigay dito kasi ayan o. Kaya pala lambot. Hindi ko nakita kanina yun na nakakonvert pala sa clutch ito. Nakakonvert pala ito sa clutch mga bro. Sorry na. Ayan o. Hindi ko napansin kanina. So ang problema ay nandito.
Try natin adjustan yan, oh. Try mo adjustan to. Naka, ha? Ano yun? Ito ah. Yeah, pindutin mo nga. Tigas? Wala na. Naka-release eh. Ay, alam ko na ang problema. Nasa may clutch side mga bro. So hanggang dito lang yung video natin. Abangan nyo na lang yung part 2 natin dito. So magandang araw sa inyong lahat. At shoutout sa may-ari ng motor na ito.